Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Panginoon, isugo mo ang iyong espiritu at pagpanibaguhin mo ang muka ng aming mundo. Ang ebanghelyo sa araw na ito ay mula kay San Mateo, Kabanata 11, talata 25 hanggang 27. Ang ebanghelyong ito ay pananalangin ng ating Panginoong Yesus sa kanyang Ama sa langit. At sinabi niya, "Nasalamat sa iyo, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata." At ano ba ang nakalihim sa mga taong ang tingin sa kanilang sarili ay marurunong? Sa mga taong ipinangangalandakan na marami silang alam. Ang nakalihim ay ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Mahirap pagharian ng Diyos ang mga taong naghahari sa kanilang sariling buhay. Hindi maaaring makapasok ang paghahari ng Diyos sa mga taong alam na ang kanilang dapat gawin at nalalaman na nila ang kanilang mga sariling kalooban sa buhay na ito. Ngunit ito ay inihayag sa mga taong may puso at kaloobang tulad ng sa bata. Sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, ang mga bata ay itinuturing na wala pang kahulugan. Hindi pa karapat-dapat sa maraming bagay. Sila ay nasa mababang posisyon pa sa lipunan. Ang mga bata ay iisipin nating wala pang alam, hindi pa natututo. Ngunit ang positibong bagay sa mga bata ay may lugar pa na sila ay makinig. May lugar pa na sila ay turuan at hubugin. Ito ang mga bata. Hindi pa nila ginagawa ang sarili nilang kalooban kung hindi sumusunod pa sa kalooban ng kanilang mga magulang. At ito ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. At tayo ay inaanyayahang lahat na magkaroon ng kaloobang tulad ng sa bata, ng puso katulad ng isang bata. Sa ibang bahagi ng ebanghelyo, ito ay pinahayag ng Panginoon na hindi raw makakapasok ang isang nilalang hanggang hindi siya nagiging katulad ng isang bata. Makakapasok lamang siya sa kaharian ng langit kung mayroon na siyang puso ng isang bata. At sa araw na ito, tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na maging batang muli sa isip, sa puso, sa kaluluwa at espiritu. Bata na nakahandang sumunod sa kalooban ng kanyang magulang. Bata na inaamin sa ating mga sarili na wala pa tayong kakayanan at alam, liban sa tulong ng ating minamahal na Diyos, Ama na nasa langit. At ito lamang ang tanging pagkakataon na maihahayag sa atin ang kaharian ng langit. Tayong lahat ay inaanyayahan na huwag maghari sa sarili nating buhay. Huwag maging Diyos ng sarili nating buhay. Huwag gawin ang ating mga sariling kalooban. Tayo inaanyayahang maging batang muli sa espiritu, sa kaluluwa at sa kalooban at sa pananampalataya, upang ang ating Diyos Ama na nasa langit ay unti-unti tayong hubugin at ang batang ito ay unti-unting maging ganap. Napaka gandang mabuting balita. Napakabuting pahayag para tayo ay anyayahan na palalimin ang ating relasyon sa ating Diyos Ama na nasa langit at tayong kanyang mga inampung anak sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi sinasabi ng ebanghelyong ito na maging isip bata tayo, na gumawa ng mga bagay na hindi pinag-iisipan, at hindi maging seryoso sa buhay, parang naglalaro lamang katulad ng isang isip bata. Ang sinasabi ng Panginoon ay isang positibong katangian ng mga bata. Magkaroon ng puso
kalooban, espiritu at kaluluwa tulad ng isang bata, kung saan may lugar at espasyo pang maghari ang ating Diyos sa ating buhay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.